tinanggal nila yung Uranus. Si Uranus ang aalisin. Tama nga naman kasi wala nga silang pang-burst dito. Yeah. Continuous damage lang nga kanilang aasahan. Kasi nakikita ko rito, if they get the Sora, and then Alter Ego answers with, let's say Esmeralda, okay, tinanggal na yung Sora. Pero yung line of thinking lang, no, kapag kinuha ng Aurora yung Sora, and Alter Ego gets Esme and Leomord, by the way, kailangan tanggalin ng Aurora yung Esme, then they can just answer up with Harley last pick, tapos wala kang threat versus the Harley. You know, just think it out loud, no? Kasi may flex potential itong lineup ng Aurora. They have incredible early game tempo. Kailangan lang ng damage dealer talaga. Wait. Okay, so they might want to take the Esme. Red 4. It blocks a lot of XP heroes from Alter Ego, by the way. Wala yung Lapu-Lapu. Even yung Phobius mawawala kasi Esme can just dance around the Sobrang Alter Ego. adjusted, no? Yeah. And ngayon, para sa Aurora, as you mentioned, yung side pa rin talaga kay Edward. Doon ulit tayo babalik eh. Yun. Edward, Ganda. ulit yun naman. Gagaling ng mga draft. Hindi na nila pinalusot. Kala ko makakalusot eh. Yeah, so they get the Lapu for free, honestly. Okay. For Edward. Ayun, options for Alter Ego na discuss mo nga onto the XP, such the Esmeralda or Lapu. Pero, medyo problemado ulit si Yasuke. Yeah, unless they want to pick up the jungler here. O may Guinevere si Yazuke, so Aurora might want to steal that away. Kaso ang problema, hindi ganun kaganda yung Guinevere. So they go for the print. Yeah, they want to save up the last pick for the EXP matchup. So Alter Ego, again, open yung Lapu, open yung Phobius. Ayun na. Knowing na wala na yung Sora. Wala na yung Sora and Esme. Oo. Tingnan natin kung ano ba magiging ruta nila dito. Actually, kung crowd control lang ang iisipin mo, parang pwede ka nang gumo dun sa isang Lapu, no? Yeah. Ganun din naman ng Phobius. Pero kasi ang mahirap sa Phobius, walang pantakas eh. If ever man na mag-dive siya, baka yakap-yakapin lang siya dito ni Demon kahit ng friend rin niya eh. Actually, yesterday may pinakitang Ruby biglang liko. Si Nino, Si no? Nino, oo. It's good against Uranus. Kaso ang problema wala yung Uranus dito. They can pick it up. But ideally, you go for Leo na, honestly. Okay, nahawakan nila yung Leomord and Lapu para dito sa game 3. Oh, glue. Kasi si Patrick. Kasi may CC eh. Mahirap, parang lugi kasi. Options, even the Arlot is open here pero para kang mahihirapan. Arlot, okay, yeah. Nakita natin may Lapu but still a possible option for Si Mr. Edward Consistent. Si Edward yun eh. Ayoko na pala siya i-doubt. Oo nga, sorry. Tapos may kasamang Fred rin. Arlot friend, ang ganda na ito. I think it's a good Arlot game, honestly. Oo. Either Arlot Or Konti ng option eh. Lucas, joke lang. Wag naman. I mean, glue na lang. Yung glue kasi yung problema niya is may CC. damage and may CC din. Yung CC. So So, possible option, just add additional setup here sa front. Kasi kung Chu alone, parang hindi enough para bumabal sila. And yung Arlot nga. Sobrang classic ng draft ng Aurora. I like this so much. Even though ang dami niyang problema yung Grok and Eve, I think it warrants a good early game for Alter Ego to actually sort of like slow down this game. Kasi kung titignan mo itong hero pool ng Aurora, at some point, naging isa sa mga pinakamalalakas na comp. And then Team Liquid found the Exodia. Pero aside from that, Aurora, if they give it a good start for Dominkite, let's say makakuha ng early Sky Piercer stacks, then it's almost GG. Oo. Medyo kailangan nating isipin ngayon kung paano lalaruin ito ng Alter Ego. Aurora Gaming. Ang maganda naman, hindi nila masyadong poproblemahin yung kanilang jungle kasi, again, kahit may Grok, pwedeng makipagsabayan, makipagpalitan ng mukha itong friend rin na to. Pero tingnan natin kung makakasabay na ba dito ang Alter Ego as Aurora Gaming PH eyes out the match point win kung sakaling makuha nila ang Game 3 win sa titulo na to. Tingnan natin sabay-sabay as we move forward onto the Land of Dawn. This is the battle pa rin ng Alter Ego laban sa Aurora Gaming PH. Gusto ko lang sabihin na kahit naman di sila magpakipagpalitan ng mukha, mga gwapo naman yung mga players ng Tama Aurora. naman. So hindi kailangan. Tama naman. Kailangan lang ni Demon Knight dito is makapagbigay ng espasyo para doon sa Granger. Oo, alam mo naman, medyo mahirap din alagaan talaga itong Granger na to kasi isa lang ang dash niyan, pre, kapag nagamit at nakommit mo na, medyo delix ka na. Yeah. Pero so far naman, hindi natin nakikita yung Alter Ego na gano'n. No? Parang dun sa first 2 games, hindi laging si Dominkite ang nagiging punteriya nila eh, no? Tsaka maganda yung feel ng Aurora this time around. I feel like nga na yung Claude Harrit ban, nawalan ng silbi.
Kasi they just rush into this Granger and Granger they've kagad. protected it so much na to the point na yung plano ng Alter Ego na pilitin sila na ito lang yung set of heroes na lalaroin nyo and we have answers for it, parang hindi sapat. Oo. Kumaga, bitin yung problema na binigay ng Alter Ego Esports. And ito yung specialty actually ni Zephyr. Yung instead na solusyonan mo yung problema, i-force mo sila sa isang comp na makakapagbigay ka ng sobrang daming problema. It's just that it feels like that the problem for Aurora Gaming PH isn't that big of a problem. Oo nga eh. Alam mo, dun ko rin makukomment itong si Coach Zephyr, no? Ang galing niya talaga makipag-micruhan ng utak dito eh. Oh, wait lang ha. Yue. Nakita na rin naman itong si Alec. Ngayon, si Demon Knight, level 4 na rin naman. Si Doming, hindi pa tapos dito kay RP. Kanina pa siya binabato ng Yoyo dito. And wala namang magkakamatayan. Kaya lang problema. Ang tapang ni Doming Knight. Kalma lang, boss. Kalma lang. Palaban talaga eh. Okay. Tugong palaban eh. Okay, hampasan dito si Light. Atras muna siya, wala pa naman siyang level 4. Ayun na naman, di pa tapos talaga dito si RP, pre. Pinahihirapan talaga si Doming, ha? Normal naman yan, yung CC na lumalamang talaga versus the Granger. Oh, Hijue! Siya na naman na napagtripan. Nakapula rito kay Light. And nakakuha ng first blood yung roamer ng Aurora Gaming PH. May liwanag na naman sa simula ng start ng game. And si Yazuki, nanakawan ng turtle and siya ay tutumba Demon Knight. With the secure on the first objective, a big win para sa Aurora. Men, akala ni Yasuki, babanatan ni Demon Knight yung pagong. Eh, hindi eh. Hindi niya hinampas eh. Alam niya na maliit yung buhay ni Yasuki. Oh, Light! Lumita rin ang buhay dito ni Nino. Si Light ngayon ay mamamatay, pero nakabawi din naman si Yue. Men, napapanis na si Nino dito. Hindi lang napapanis din sa larong to. Oh, napapanis kasi kanina pa hindi makapaglaro yung explainer ng Alter Ego and hindi ito kasalanan ng player. It's just that yung Aurora Gaming PH binibigyan si Nino ng super Edward treatment. Yun nga yung paulit-ulit na nangyayari dito. Kanina pa natin napapansin eh, wala talaga silang pakialam dun sa gold lane. Ang goal lamang nila ay makalamang dito sa XP. Ngayon, tinawag na si Berbiel. River Manipulation na gamit. Kijumi ngayon nata ang pupuntahan. Nasipa na rin si Yasuki. Second death. Mula dito kay Yasuki, pumasok na ang Northern Lights. At nakadalawa na rin itong si Demon Knight. Sorry, sinipa yung kabayo. Medyo mabigat-bigat yun. Pero sinipa niya rin yung kabayo. Pre-partida, may nakasakay na tao dun ha. Nakasakay. Ang bigat. Grabe yung paa ni Light, men. Legs of steel. Malabruno. Men, ibang klase. Ayan din naman oh. Penging gold. Penging gold. Bumaplato pa, humihingi pa ng gold dito. Kasi ang trabaho niya is i-pressure yung mapa Oo. against Alter Ego Esports. And habang ginagawa niya yun, nakakakuha siya ng gold, nakikita niya yung graph, nagkakaroon siya ng maraming gold from the Robe Blessing. Ayun, lamang siya ng 892 versus Wow. Alec. Malaki yan. And itong build na sobrang laking tulong niyan kapag natapos yung Antique Kiras, heavily reduced yung damage output ng tatlong heroes on the side of Alter Ego. Ayan, palaban talaga dito si Edward eh. Ayan na, Yazuki. Parang may idea siya ata na may tao dito. Si Yue, sisilipin na rin. Doming Knight ngayon ang tinitingnan ni Alec at ni RP. Tatlong miyembro mula sa Alter Ego. Magpapalit sila ng diskarte dito. Pero nakita na sila ni Demon Knight. Oo. Wala, hinarangan. Hello, Yujumi. Sinara! Napaplinker na naman. Kinabahan, nagkape sa umaga. Men, alam mo, minsan talaga, baka nakakarami ka na ng Red Bull. Oo, pag nasobra ka sa Red Bull, minsan ganyan talaga eh. Ganyan talaga. Yung pakpak mo, hindi mo pa sinasabi ng lipad, lumilipad na eh. Oh, yan na. Grabe, hinarangan yung Riverman, hinarangan yung buong Alter Ego, libreng pagong Oh my para sa goodness. Aurora. May trait naman, makakakuha sila ng Torres sa itaas, pero si Doming Knight nakapag-farm sa may middle lane, and aabutan pa ata nila yung CC sa itaas. Pero sabi nila, Uy. hindi, si Light na lang yung papadala nila doon. And tamang farm lang si Doming Knight. Oh, ayos pa rin to ha. Oy! Tech charge. Pero grabe yung reflexes ni Yue dito, no? Bibit-bitin si Alec. Pagtutulong-tulungan siya dito ng Northern Light at mapapatay na Light! Alec. Pero may sipa din ang gagawin. Hijo may mamamatay. Yasuki kailangan na tumakbo pero bibit-bitin din ni Yue. Tatlong agad ang nailista ng Aurora. Grabe, ang linis. Ito pa, may isa pa Ay! si Nino. Nino! Pre, di ko alam kung may Skype Pierce na si Doming Knight. Pero kung meron, quick update, 3 kills na po yung Granger. Pre, pipiliin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Nino. Si Yue, pare. Nag-touch niya yung Tectonic Charge Crimson Beacon. Nanakap siya pero walang damage.
Grabe yung reflexes, no? And hindi natin masasabi talaga, men. Marami na talagang, marami nagdududa dito kay Yue, pero Panis. pinatutunayan niya. Panis, nag-vengeance lang. Iniwasan lang, pre. Okay, final shot. Sinayawan. Pwede maging stuck Sinayawan. yan. Apat na miyembro na humabol sa kanya. Nandun na rin yung tech charge. Walang malakas sa marami. Walang malakas sa marami. Sabi ni Edward, it takes 4. It takes 4. It takes 4 and 2 ultimates. Oo. Actually, 3 ultimates. Pati si Arfi nag-ulti. Ayun nga, no? Okay, tatlong binuhos dito kay Edward. Tapos, alam mo yung masakit doon? Mag-i-spawn lang 10 seconds. Tapos, Pamapa-hashtag worth it naman siya. Oo. Hashtag worth it. hashtag worth it eh. Sabi ni Edward, okay, final slash ko to, delay ko lahat. Tapos ginamit yung tech charge, ginamit lahat ng ulti. O ngayon, libre yung mapa for the next 20 seconds. And buhay na si Edward. Ganun lang, ganun lang. Parang sulit na rin para dito sa Aurora Gaming. Halos 5,000 naman ang kanilang kalamangan. Nakita na naman si Hijumi. Medyo may nininervyos no kay Light pa rin pag nakikita si Light. Parang, Pati si Alec ko yun, nervous eh. Sabi niya, pwede ako sa pahin ito eh. wala na eh. May kahit sino na lang talaga. Oh, wait lang! Damit Ben! Nakakasasan! Ano din yung final slash? Oh my goodness, zero manipulation. Ay, kinumit na rin dito ni Hijumi. Naglakad Pero lang. andito na si Light. Ayan na. Ayan Nako, na. Okay, nabahan na naman. kinakabahan na naman. Sabi ni Hijumi, teka lang. Wala akong ulti, teka lang. Si Arfi men, naangat ni Yue, napagamit ng sprint, napagamit ng ulti, kinabahan 20. Oh my goodness, naagap. Oh! May napakagandang sipa mula kay Light. Tuloy-tuloy ata ang Aurora Gaming dito. Edward! And Edward tuloy-tuloy na rin pumunta na dun sa base. At may ipit ata mga member ng Aurora Gaming. Pero may mga nakap pa. Andun yung Princess Rat. Nino is down. Ngayon yung next pa ata si Alec. Napang-flicker na rin itong si Alec and si Domen Kite. Pagkakataon nila na basagin yung Torre sa middle. Pare, 7 minutes, 2-12 yung kill score, 6,000 gold Oh lead my G. para sa Aurora Gaming. And hindi lang natin makita yung update doon sa bala ng Granger. Pero 3-0-3 na si Domain Kite. Makikita natin yung instant replay. Napakagandang sipa. Mula dito kay Light. Knock up into kick. Flicker back. Hindi in-expect ni Yezuki yun. Sabi ni Light, magsama kayo ni Barbiel. Yun na nga, nahuli talaga eh. Alam mo, medyo kinabahan ako dito. Medyo naipit sila eh. Kaya lang sabi ni Edward, okay, kaya natin to. Makakatakas tayo. Oh my goodness, grabe yung punish dito ng Aurora Gaming. Pre, kawawa, naawa ko kay Barbiel, pre. Pagkasakay ni Leomord, nakasalubong nila yung Fredrin. sabi nung kabayo, May ganun pala talaga eh. Oh, wait lang, okay, final slash. Okay, Para kay okay. Edward, wala nakakita. Hindi, panakot yun. Panakot lang. Tawag doon, warning shot. O, yun o! Ayun na. Kinabahan! Nagkape sa umaga si Alec! Nag-tectonic charge! Hindi nakagalaw. Wait lang, May sabog pa naman yan. At mamamasabog ito ng Aurora Gaming. 7K ang kanilang gold lead. Grabe si Light, pre, yung aura ni Light. Ayaw no? Yung aura ni Light kasi. May haki. Oo, may haki, pre. May haki sila. Sabi kasi ng alter ego, pre, simple lang nga gagawin natin na pag umambay yung Cho, iwasan natin. Sabi ni Light, sige, aambahan ko kay lahat. Pre, pagka kinakasa, tatlo kasi yung pre, yung isa Jit, Jit, isa Kun, yung isa yun Shoot. do. Shoot May po, pre. Shumpo pa. Hindi, shoot po siya. Shumpo, Kaya do, pag ano, tapos Shumpo. kasi yun yung nakakatakot eh, pag nag-shoot po, ibig sabihin kukumit yun eh. Oo. Kasi sinasara yung distance, kasi pag dalawang first kill lang, umaambal lang to. Aambal lang. Pwede nga mag-flicker yan, pero hindi. Pero pag nag-shoot po kasi, alam mo, ay, hinahabol tayo, pre. Oo. Palaban no? So, ang ginagawa nila, yung shoot po, mukhang peking first kill. So, syempre kakabahan ka. Pag kinasa yun, uy, teka lang, baka playeran ako nito. Men, ibang klase sila dito, men. Aurora Gaming, kukunin na nila ng mabilisan itong Lord. Linis. Wala man lang signs ng pag-contest dito ang Alter Ego. Yung parang alam nila sa sarili nila eh. Pag tinignan, pag pinan mo yung camera mo dun sa may Lord na pit, makikita mo sumasayaw sa'yo yung Lord. Kaya Pero wala nga kang magawa eh. Wala eh, parang kung ikaw yung alter ego, mapapatanong ka eh, anong sagot sa tanong eh. Anong sagot sa Kaso wala sa kanila kasi yun eh, Pilipino band yun eh. Oo nga eh. Wala kayong ganun sa Indonesia. No na meron, no na. No na meron. Pero ito, sa Lord din, no na. No na contest, no na. Wag na. Ben, palubo na ng palubo dito ang Aurora Gaming. Pagdating sa gold pagdating sa gold. Hindi literal okay? Oh, pagdating sa gold. Pagdating lang sa gold, sasabay ata sila dito. Oy, Lord RP, sa middle. Makulit ka, RP baka hindi mo mabibait yan, si Mr. Consistent yan eh. Ayan oh. It takes 4! Ay. It takes 4! Mighty Sweet Flicker out! Flicker sa mukha! Mula kay Edward! Eh ngayon nakahabulin niya! Ilan kayo? 4 lang! Rekta sa base ang Aurora!
Ayaw pa uwiin na, ayaw pa uwiin! Hijumins down! Ngayon ay napapagsaklari ni Torres sa middle. Kailangan na umuwi ng mga natitirang miyembro dito pero kinakapitan ni Edward dun sa gilid. Ayaw nila pasamahin si Nino. Dire-diretso na dito sa base ang Aurora Gaming. 10,000 kalamangan. We don't care at kami ay match point na! Aurora Gaming Philippines, one step closer from being great! Isa na lang! Oh my God! Isa na lang ang kailangan! Ito na yung oras! Kung hindi ka pa nanonood, bakit? Diba? At ngayon, with that statement of a game, Aurora Gaming PH will stumble.